Pinagbibitiw ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ay dahil sa paniwalang sangkot ang Pangulo sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Hinamon din ni Singson ng ICI unahing imbestigahan ang mga infra projects sa Ilocos Norte na probinsya mismo ni PBBM. Balita hatid ni Mean Corvera. If the President cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. Yan ang panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating gobernador, dapat nang magbitiw si Pangulong BBM dahil hindi siya kumbinsidong wala itong kinalaman sa malawakang katiwalian sa flood control projects na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito kasi niya ang nag-aaproba at pumipirma sa budget, katunayang nirerepaso pa nito ang General Appropriations Bill bago ito aprobahan. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Tinawag pa ni Singson na mahinang leader si PBBM na aniyay isinisisi sa iba ang nangyaring katiwalian para iligtas umano ang kanyang sarili. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Naniniwala si Singson na ginawa umano ng administrasyon ang aniya well-orchestrated corruption scheme at pinagsamantalahan ang pondo ng bayan para sa kanilang personal na interes habang ang mga kapwa Pilipino naghihirap sa mataas na bilihin at nagtitiis na lumulubog sa tubig baha. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. Hinamon ng dating gobernador ang Independent Commission on Infrastructure na imbestigahan din ang mga maanumalyang proyekto sa mismong probinsya ng Pangulo sa Ilocos Norte. Marami anyang questionableng proyekto sa kanyang probinsya na dapat unahing busisiin ng ICI dahil ang mga kontraktor doon ay mga pamilya Diskaya at mga kumpanyang ang Pangulo mismo ang pumili. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Hinimok naman ito ang mga politiko at iba't ibang organisasyon na lumabas at magsalita para labanan ang matinding katiwalian na nangyari sa kasaysayan at papanagutin ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. Ang ilan nating kababayan sinusuportahan ang mungkahing resignation ng Pangulo. Nangihinayang raw sila na ipinagkatiwala ang kanilang boto noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung presidente dapat siguro alam niya yung nangyayari. Korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Bumaba na lang siya. Na-scam tayo. Nabudol. BBM. Mean Corvera para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.